Magandang hapon po sa inyong lahat. It's an honor po to be here and magbasa para po kay Sir Ricky at sa lahat po. Pasensya na po na paghalataan ng edad. I'm sure po habang binabasa ko ito, may isip po kayong artista or sa mga napanood yung pelikula kung ano man to. At ito po ay iba't ibang pag-iyak excerpt. Docufiction with animation ang short film na balak gawin ni Jennifer. Para ito sa kanyang klase. Gusto niyang ipakita na ang pag-iyak at pagdadalamhati ng mga karakter sa mga pelikulang Pilipino ay may koneksyon sa socio-political conditions ng isang underdeveloped na bansang kagaya ng Pilipinas. It is a reflection of our national pain. Paraan ba natin ito ng pag-survive? Anong kinalaman nito sa ating kolonyal na kasaysayan? Bakit mas maraming babaeng karakter ang umiiyak kesa sa lalaki? Ang isang bansa bang hindi na umiiyak ang mga pelikula ay nakalaya na? Magbabago ba ang Marosa kung sa ending ay hindi umiyak si Jacqueline Jose? Magiging totoo ba ang himala sa himala kung noong prosesyon ng mga patay, ang pag-iyak ni Nora Honor ay nagsimula sa dalawang mata sa halip na sa kaliwa lang? Iba't iba ang pag-iyak sa pelikulang Pilipino. May umiiyak bilang pagsuko at meron ding bilang protesta. May nawala ng pag-asa at meron namang umaasa pa rin. May higbi, may ngoy-ngoy, may hagulgol, may atungal, nagwowoling sa dingding o kaya'y nakalupasay sa sahig. May umiiyak na nanginginig ang mga labi at may umiiyak na akala mo'y nakatawa. May sa ending lang, para daw artistic ang dating. Wala naman, may wala kang makikitang luha, sa loob lang ang iyak. May mga artistang parang gripo kung lumuha. May mga hindi talaga makaiyak. Umiyak na ang lahat sa set sa tagal ng pag-iintay, ay di pa rin makaiyak ang aktor. Ang long take ay naging sobrang long take dahil ayaw mag-cut ng direktor. Kaya eventually, ay gumamit na lang ng Vicks o eye drops. Nakaiyak ang aktor at nagpalakpakan ang lahat. Minsan daw ay may batang aktor na hindi makaiyak. Sinabihan ni Lino Broca, pag-uwi mo, patay na ang nanay mo. Parang ulang tumulo ang mga luha ng bata, may kasama pang uhog. Sa kanyang research, ay may nabubuo ng konklusyon si Jennifer. Sa isang mahirap na bansang tulad ng Pilipinas, ang pag-iyak ay isang anyo ng protesta. Pagtutol sa mapaniil at makatarungang kalayaan o kalagayan. May initial list na siya ng mga eksenang gagamitin niya. Ito ang film clips ng mga eksenang yun. Hindi po okay nag-fix. Salamat po. Habang nilulustay mo yung mga perang
kainin para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito. Ako at ang lahat ng kapatid ko rito ay tao rin naman. Marunong din naman akong tumawa. Marunong din akong umiyak. With my best friend. Maraming salamat po, Miss Jolina Magdangal. Walang kupas. Ang galing ng isang Jolina Magdangal. My God, hindi lang yung pinilakang tabi yung nostalgic. Ang nostalgic din ng Jolina Magdangal. Yung linya na yun, ano? Yung linya na yun. At kinilig siya nung napanood niya. Oh my God. At lahat tayo kinilig. Ayan. And I agree, bahagi po ng ating soul. As a people, ay defined by the tears we have shed. Ayan. And to give us a glimpse of the different... yes po. Sorry. Yes, gusto po namin pasalamatan ang gumawa po ng video na inyong nakita is a short filmmaker himself, ang assistant po ni Sir Ricky. Maraming salamat, Adele Abrigonda, sa napakagandang film clip. Ayan. Alam mo, parang feeling ko may kulang doon eh. May kulang doon. Gusto ko yung yung iyak ni Miss yung iyak nyo po. Sa Hintayin Kita sa Langit. Oo, as idol. Pero the video that you've seen hanggang 2016 lang po yun. Yun lang po ang mga kasama sa clip. At siguro sa mga susunod na nobela ni Sir Ricky, may-extend pa at may-extend ang mga film clip na yan. Dadami pa ng dadami yung klase ng pag-iyak, no? Baka may maidagdag pa din. Yes, baka meron baka Miss Jackie, meron kang ma-discover na klase ng pag-iyak. True, oo. Sa lahat ng nangyayari sa bayan natin, baka may ma-discover tayong way ng pag-iyak. Hindi natin alam. Oo. Yes. Pero ang ganda talaga tignan, ng iba't ibang uri ng pag-iyak at napakahusay ng ating mga artistang Pinoy. That's very true. Ayan. So si Miss Jolina po ay isa lamang sa mga magbabasa ngayong hapon na ito. Excited na ba tayong tawagin? Oo, ang ating mga readers.